Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat sa patuloy ninyong panonood, pagsuporta at pagsubaybay sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. Mayroon na rin po akong Facebook page. Pwede kayong mag-subscribe. I think ang minimum subscription is only 29 pesos per month. So makakatulong na rin po sa ating paglago ng ating mga advokasya. Ang pangalan po niya ay Jeffrey Ka Eric Celis 2.0. Ayan. Mayroon kaming bigwas ng agila ni Ma'am Lorraine. Ang kanya namang Facebook or YouTube name ay Bigwas ng Agila 2.0. Ayan, kumpleto na. Sa Facebook page po, you can subscribe and you can support kay Ka Eric sa Jeffrey Ka Eric Celis 2.0. Ayan. At sa naghahanap ng Bigwas ng Agila, may 2.0 po sa dulo. Bigwas ng Agila 2.0. Mga kababayan, hindi po mapigilan nito ni Senator Erwin Bendalo Sylvester Stallone Tulfo ang pagiging hambog, no? Matapos po na maisagawa ang matuwid at maayos at matino na Senate Blue Ribbon Committee investigation nung nakaraang araw, at kung saan napangalanan siya at natumbok na may mga maleta siyang natanggap mula doon sa mga resource persons at yung mga pagkakasangkot niya sa tinatawag na prostitusyon, which is equivalent di umano ayon sa mga legal expert ng pag-promote ng tinatawag na human trafficking. Aba, to react itong si Bendalo Tulfo, si Sylvester Stallone. Huwag nating kalimutan, tumakas ito sa Amerika at isnorender niya later ang kanyang passport na may pangalan nga na Sylvester Stallone. Para lang hindi siya siguro makukulong, dapat nga hinabol ito ng American authorities. Mapait pong mata ni Ka Eric dahil maaga tayong magbiyahe. Pero sige lang, mag-load muna tayo ng ating YouTube video. Yun nga, no, itong sobrang hambog na pahayag at arogante na mga deklarasyon ni Bendalo Tulfo, ni Erwin Tulfo, Sylvester Stallone. Kukwelyuhan daw niya, kakalad ka rin niya kung hindi magpapaaresto ang sinuman na magsasagawa ng committee hearing sa Senate Blue Ribbon. Kasi siya na daw ang Senate Blue Ribbon Committee Chairperson. Yun ang kanyang binabanggit. Sabi niya, no? Yun ang binabanggit niya. So tinumbok niya na wala akong pakialam. Kung ikaw ay dating Speaker of the House, dating Senate President, pag ikaw ay nagsagawa ng Senate Blue Ribbon Committee hearing na illegal kayo at bogus kayo, aarestuhin ko kayo. Wow! Big words. Wala akong pakialam kung may kasama ka pang senior citizen. Iwan ko kung sinong sinasabi niyang senior citizen. Malamang si Senator Marcoleta. O, ba't hindi mo isinama, nakakalad ka rin mo rin at aarestuhin mo rin si Senator Robin Padilla, si Senator Pia Cayetano, si Senator Amy Marcos. O sige nga, ilabas mo ng lubos-lubusan ang tapang-tapangan mo. O, big words. Sino lang ang kaya mo dahil maliit ang katawan ni Senator Alan Peter Cayetano at matanda na si Senator Rodan Timor Caleta, may edad na, lagpas 70 na. O, di subukan mo rin na arestuhin. Huwag ka magtawag ng pulis, ha? Sabi mo kasi ikaw ang mag-aaresto, di isa-isahin mong kakalad ka rin sila palabas sa Senado. Dahil magkakaroon din ng Senate Blue Ribbon Committee next week, no? Sa paparating na linggo, sina Senator Pia Cayetano, Senator Marcoleta, at mukhang sasama ang iba pang mga senador. Okay? Huwag po nating kalimutan na itong 12 Judas, kung saan kasama po si Bendalo Sylvester Stallone Tulfo, ay wala po silang quorum.
nung nagkaroon sila ng sesyon na sila-sila lang. Wala silang majority number, kaya hindi sila nakapag-elect ng kanilang Senate President. Kaya puro sila acting-actingan. Ano? Kasi alam nila na ang basic minimum requirement for a majority number should be an actual 13 senators on the plenary hall that will constitute the so-called majority number. Sa quorum, ganun din po yun. If there are 24 senators comprising or composing the Philippine Senate as stated in the Constitution, so therefore, ang quorum is equal to majority, and majority is 12 plus 1. So therefore, the quorum is also 13, so as the majority. O bakit? Sabi ni Tito Soto, hindi, kuwan lang kami, 22. Kailan naging 22 ang 24 senators? Dahil ba nagtatago si Senator Bato de la Rosa at nasa kulungan si Jinggoy Estrada? Sila ba ay hindi na senador? Hindi, senador pa rin sila. They are still senators. Di ba si Dilima nakulong yan? 6 na taon or 5 taon. O di, senador pa rin siya. Di ba nagsusweldo siya, may staff siya. Ganon din po ang nangyari kay Trillanes noon. So, ibig sabihin po mga kababayan, baluktot at puno ng malisya o pagiging malisyuso itong diskarte nila Itbulaga One Ball University Group. Itong 12 Judas. Sabi niya, hindi. 12 kami. 22 lang naman ang nandun. Anong naging 22? Kayo lang na 12 ang nagtipon. Kasi kung 13 kayo, wala na sanang question ito. O, hindi bigay na sa inyo. Pero hindi eh. You are only 12. When you made yourself appear that you have the quorum, 12 lang kayo. Paano naging majority as quorum ang 12 sa 24 na senador? So, ibig sabihin po, ang pagiging Senate Blue Ribbon Committee di umano ni Erwin Bendalo Tulfo ay isang bogus na designation. Because everything doon sa nangyari sa kanilang pagtitipon-tipon was not a legitimate, valid, legal business of the Senate. Why? Because the quorum was not established. The record shows 12 lang sila. Ang quorum, which is also the equivalent of majority minimum for a 24 senator member Senate, ang nakalagay majority of the senators or members of the Senate. So, ang majority po is 12 senators plus 1 senator equals 13 senator. Nang magtipon-tipon ang grupo ng 12 Judas noong June 3, kasama si Chis Escudero sa 12 Judas, dahil kontrolado na sila ni Marcos at sila ay nagpapadikta kay Marcos at kay Lisa Araneta. Ngayon, paano sila naging majority? Hindi nga sila makapag-elect ng bagong Senate President dahil wala silang numero na 13. So, paano sila nagkaroon ng quorum kung hindi sila majority? Di ba? Because the requirement for the Senate para magkaroon ng quorum at majority upang makapag-proceed sa isang valid at legitimate na order of business para ang kanilang mga ginagawa, ang desisyon, ay magiging legally binding at mayroong authority of the Senate based on law, ay dapat may quorum. At ang quorum is equivalent to the majority. At ang majority ng Senado ay 12 senators plus 1 senator. 13. Kahit ano pa po ang sabihin ng mga Abilino Doctrine, 1949 Supreme Court ruling, wala na po itong bisa. Ang umiiral ngayon ay 1987 Constitution. At ang nakasaad sa 1987 Constitution, ang desisyon sa Senado ay dapat may majority para ito ay ma-carry over as part ng isang batas o bahagi ng isang official business and function of the Senate. At ang majority ay binubuo, i-divide mo into 2 dahil 24 yan, 12. So para yan ay maging majority, there must be 1 senator na
magdadagdag sa 12. Kasi yun ang division eh. So, para maging majority at may quorum ang 12, ang 24 rather, there must be 13 senators at the minimum to constitute the quorum. At para mag-proceed ng legal at magiging legitimate and valid ang magiging desisyon ng Senado. Ayun. So, June 3 was the day na ang 12 Judas ay nagdeklara ng kanilang mukha. Sila na daw ang bagong liderato sa Senado, pero kulang sila ng isa kaya wala sila munang inelect na Senate President. Ang nakalagay po sa batas, sa saligang batas, ang ini-elect dapat ay ang Senate President, Senate Pro Tempore, ang Senate Secretary, at ang Senate Sergeant at Arms. So silang apat na to, kailangan magkaroon ng 13 senators to vote for them in the plenary session. At para maging valid ang plenary session, dapat may 13 senators minimum na nandun upang i-constitute that the Senate in session is in quorum at may majority block or majority number that can constitute the base majority para mag-elect. Kaya nga hindi nila matanggal si Senator Alan Peter Cayetano. Pero tatlo lang ang kanilang inihalal. Si Gatchalian, may bago silang Senate Secretary, may bago silang Senate Sergeant at Arms. Pero hindi sila nag-elect ng bagong Senate President. Therefore, internally, among these 12 Judas na mga senador, kinikilala nila na kulang sila ng numero. Therefore, it follows na itong mga ginagawa ng committee nila o ng kanilang mga aksyon pagkatapos ng kanilang 12 Judas na fellowship ay illegal at bogus. However, dahil on the actual number, kapag magsabay-sabay sila, 10 na lang po ang natitira dito sa the great senators na to na nanindigan para sa integridad at kalayaan ng Senado. 12 ang 12 Judas. So kung mag-plenary voting, 22 sila. Matatalo sa botohan. Pero pag nagbotohan ng officials of the Senate, dapat may 13 sa kabila. Walang 13. Kaya pinipiga at lalo pang iniipit ang ilang mga senador. Bina-blackmail. Kapareho ng nangyari na pagba-blackmail at nagpa-blackmail naman si Escudero. Naging duwag, naging traidor siya sa paninindigan dahil pinili niya na makipag-lambutsingan sa mga hudas na mga senador na nagpapadikta sa gusto ni Marcos at Romualdez na sunod-sunuran sila. Na dapat hindi na imbestigahan ang anomalya at mga korupsyon at pandarambong na nagaganap sa ilalim ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. Kaya pinili ni Escudero dahil mayroon siyang bagahe. Itinuturo siya na 360 million o 350 million pesos ang idiniliber sa kanya na cash. At mayroong testigo niyan at may mga camera daw na na-recover or camera footages sa CCTV. Diyan sa may BGC. Si Yusek Bernardo na siya ding ang complainant or witness laban kay Senator Jinggoy Estrada at kay Senator Bong Revilla. Yan po ang ginagamit ngayon ng grupo ni Marcos at nila Lisa, itong si Yusek Bernardo na at sila Henry Alcantara. No? So, itong si Chis Escudero, tumiklop na. Kaya naging 10 na lang sila. Tumalikod na, sumama na sa 12 Judas na sila. At lumalabas ang pangalan ni Senator Joel Villanueva na ganun din ang ginagawa o gagawin sa kanya. Magiging bahagi siya ng Judas na grupo according to initial information. So hindi pa natin ito nakokonfirma, malalaman natin sa Lunes. Kapag tumawid na si Joel Villanueva, which ito na ang mga initial information, magiging 13 na ang mga Judas.
Kasi may kaso din na itinuturo kay Joel Villanueva. At ang itinuturo ay ang mga witnesses, si Henry Alcantara at si Yusik Bernardo, na ngayon ay hawak na nila Marcos at nila Boying Rimulya. Yun. So wala na magagawa talaga pag nag-13 sila. By all indicators and by all requirements of law, sila na ang majority. Sila na ang magtatakda. Ang grupo ng Judas Group na mga senador, now they can elect them, the officers, yung binabanggit natin, at pwede na silang magbuo ng panibagong mga liderato sa komitiba. At 13 kontra siyam. Siyam na lang ang maiiwan kung lilipat si Senator Joel Villanueva o sino pa mang senador sa Lunes or next week. Pero kung hindi lilipat at mananatili ang 10, 12 sa kabila, ang 12 ay hindi magkakaroon ng majority. Ayon. So hindi sila magiging 13. Hindi sila makapag-elect ng 4 na officials. Senate President, Senate Pro Tempore, Senate Sergeant at Arms, at ang Senate Secretary. Mananatili ang mga itong pwestong ito, lalo na ang Senate President, siya pa rin po ang presiding officer. Pero mukhang hindi na kinikilala nitong 12 Judas ang pagiging Senate President ni Alan Peter Cayetano. Kung hindi nila kinikilala, bakit hindi sila nag-elect ng bagong Senate President? Dahil wala silang numero na 13, mga kababayan. Kaya naman mahalaga po ang mangyayari next week kung hindi papapasukin o hindi papayagan na mag-preside si Senator Alan Peter Cayetano samantalang wala pang na-elect na Senate President. The Senate President shall be the regular presiding officer of the Senate sa mga sesyon at mga plenary meetings. So therefore, mga kababayan, magulo ito. Pero hindi ang nagpapagulo sina Senator Alan Peter Cayetano at ang grupo ng mga 10 magigiting na senador na to na lumalaban, naninindigan, and pushing back against the instigation and acts of demolition and sabotage of the majority group na ginagawa nila Marcos at ng asawa niya. Kasi tinuturo na nga na si Liza Araneta ang pasimuno ng mga pangbablackmail di umano laban sa mga senador na hindi nagpapasakop o nagpapadikta sa gusto ni Marcos mangyari na pagtakpan at pagtabon-tabunan na lamang ang iskandalo ng malaganap at mga malulubhang korupsyon at pandarambong. Kaya hindi dapat matutuloy ang Blue Ribbon Committee. Kaya itong si Sylvester Stallone, Bendalo Tulfo, hanggat walang 13 senators sa hanay nila, siya ay mananatili hindi bilang lehitimo na chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Siya ay magiging chairperson ng Senate Red Ribbon Committee. Sabi ni retired Marine Major General, pinuno ito ng Philippine Marine Corps, retired na Major General 2-star rank ito, si General Orlando De Leon, dapat sa Red Light District daw gagawin ang committee hearing ni Erwin Tulfo, ni Bendalo, para angkop na angkop sa mga ibinunyag ng mga dating sundalo na ito ay mahilig sa mga ganong gawain. Kaya nga, tinatawag siya na, huwag kang mag-asta, Erwin Tulfo, na ikaw ang Blue Ribbon Committee. Red Ribbon Committee. Mga kababayan, abangan natin kung kukwelyuhan niya at kakalad ka rin niya si Senator Marcoleta at si Senator Alan Peter Cayetano at aaristuhin niya sila sa darating na next week, no? Na darating na linggo. Kasi sa Lunes daw, kung hindi darating ang 18 former soldiers at sila Atty. Baligod, ipapa-aristo niya, isa-cite niya in contempt. O, sige nga, tingnan natin. Siyempre, malakas ang loob niya dahil ang gagamitin niya, sila Matibag, ang NBI, at ang pulis, ang PNP. O, tingnan natin kung pakikialaman ito ng PNP at ng NBI, kung uutusan sila ni Marcos. Nakialam na nga si John Vic Rimulya, kaya nagkatulakan doon. Magulo.
dahil pinapagulo ni Marcos ng sadya ng mabulabog ang Senado, titiklop ang mga naninindigan para sa integridad at kalayaan ng Senado at hindi na matutuloy ang Senate Blue Ribbon Committee investigation na siyang kinatatakutan ni Marcos, nila Lisa Araneta at ng mga alipores ng sindikato. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Kay Ka Eric, magbantay tayo bilang mga mamamayan. Dapat aware tayo at mayroon tayong paninindigan para sa ating bansa. Paninindigang tama, matuwid na pananaw at pag-angat ng ating kamalayan sa nagaganap sa ating lipunan, sa ating pamahalaan at sa buong sambayan ng Pilipino. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone. And may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Muli, maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!